Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 57. Lumang Tipan, Exodus 39, Exodus 40. Gamit ang asol, lila at pulang tela, sila ay nakagawa ng mga pinong hinabang kasuutan para sa paglilingkod sa banal na lugar. Ginawa nila ang mga kasuutan ni Aaron para sa banal na lugar, ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Ginawa ni Bezalel ang ephod na ginto, na asol, lila, at matingkad na pulang lana, at ng pinong pinulupot na lino. Nagpanday sila ng mga pinanipis na ginto at ginupit nila ang mga alambre, para magawa ito sa asol, lila at matingkad na pulang lana, at para sa pinong lino, ang trabaho ng isang mahusay na manggagawa. Gumawa sila ng mga pangbalikat na piraso para sa ephod, na nakakabit sa dalawang itaas na kanto nito. Ang pinong nahabing sinturon nito ay katulad ng ephod, gawa ito sa isang piraso kasama ang ephod, na gawa sa pinong pinulupot na linong ginto, asul, lila, at pula, katulad ng inutos ni Yahweh kay Moises. Inukit nila ang mga batong onyx, na kalakip sa lagayan ng ginto, iniayos kasama ang inukitan na parang nasa isang pantatak, at inukitan ng mga pangalan ng 12 anak na lalaki ni Israel. Inilagay ito ni Bezalel sa balikat na piraso ng ephod, bilang mga bato para alalahanin ni Yahweh ang 12 anak na lalaki ni Israel, ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Ginawa niya ang baluti, gawain ng bihasang manggagawa, inihugis katulad ng ephod. Ginawa ito sa pamamagitan ng ginto, asul, lila at pulang tela, at ng pinong lino. Ito ay parisukat. Itiniklop nila ang baluti ng 2 ulit. Ito ay isang dipang haba at isang dipang lapad. Iniayos nila ito sa 4 na hanay ng mahahalagang mga bato. Ang unang hanay ay may isang ruby, isang topaz, at isang garnet. Ang ikalawang hanay ay may isang esmeralda, isang safira, at isang diamant. Ang ikatlong hanay ay may hasinto, isang agate, at isang ametista. Ang ika-4 na hanay ay may beryl, isang onyx, at isang jasper. Ang mga bato ay ikinabit sa may gintong lalagyan. Ang mga bato ay nakaayos ayon sa mga pangalan ng 12 anak na lalaki ni Israel, ang bawat isa ay inayos ayon sa pangalan. Ang mga ito ay mistulang mga inukit na nakalagay sa pangselyong singsing, bawat pangalan ay kumakatawan para sa isa sa 12 lipi. Sa baluti gumawa sila ng mga kadena na katulad ng tali, tinirintis ng purong ginto. Gumawa sila ng 2 lalagyan ng ginto at 2 singsing na ginto, at nagkabit sila ng 2 singsing sa 2 sulok ng baluti. Inilagay nila ang 2 tinirintis na cade ng ginto sa 2 singsing sa bawat gilid ng baluti. Ikinabit nila ang ibang 2 dulo ng tinirintis na mga kadena sa 2 lalagyan. Ikinabit nila ito sa pangbalikat na piraso ng ephod sa may harapan nito. Gumawa sila ng 2 mga singsing na ginto at inilagay nila ang mga ito sa 2 sulok ng baluti, sa may gilid katabi ng panloob na hangganan. Gumawa sila ng 2 pang singsing na ginto at ikinabit ang mga ito sa ibaba ng 2 pangbalikat na piraso ng harap ng ephod, malapit sa tahi nito sa itaas ng pinong na habing sinturon ng ephod. Itinali nila ang baluti gamit ang singsing nito sa singsing ng ephod na may asul na tali, kaya ito ay may dugtong sa bandang taas ng mainam na tinahing sinturon ng ephod. Ito rin ang baluti na hindi matanggal sa pagkakadugtong mula sa ephod. Ginawa ito ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Si Bezalel ay gumawa ng balabal ng ephod na tunay na gawa sa telang lila, ginawa ng isang manghahabi. Sa gitna ay mayroon itong bukasan para sa ulo. Ang bukasan ay may hinabang gilid na paikat para hindi ito mapunit. Sa may ilalim na tupi, gumawa sila ng pomegranateng asul, lila at pulang tali at pinong lino. Gumawa sila ng mga kampanilya sa purong ginto, at inilagay nila ang mga kampanilya sa pagitan ng mga prutas na granada sa paligid ng ilalim na dulo ng gilid ng balabal, sa pagitan ng mga prutas na granada. Isang kampanilya at isang prutas na granada, isang kampanilya at isang prutas na granada, sa gilid ng balabal para kay Aaron na paglilingkuran niya.
Ito ay ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Ginawa nila ang mahabang panlabas na kasuutan para kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Gumawa sila ng turbante na yari sa pinong lino, mga ginayak na pamigkis sa ulo na gawa sa pinong lino, ang linong damit pang ilalim na pinong lino, at ang sintas naman sa baywang na yari sa pinong lino at ng asol, lila, at matingkad na pulang tali, gawa ng isang taga-berda. Ito ay ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Ginawa nila ang plaka ng banal na korona na purong ginto, inukit nila ito, katulad ng pag-ukit sa isang selyo, inilaan kay Yahweh. Ikinabit nila sa turbante ang isang asul na tali sa taas ng turbante. Ito ay ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Kaya ang gawain sa tabernakulo, ang tolda ng pagpupulong, ay natapos. Ginawa ng bayan ng Israel ang lahat ng bagay. Sumunod sila sa lahat ng tagubili na ibinigay ni Yahweh kay Moises. Dinala nila ang tabernakulo kay Moises ang tolda at lahat ng mga kagamitan nito, mga kawit, mga tabla, mga tubo, mga poste, at mga tuntungan, ang pantakip na mga balat ng kambing na pinapula, pantakip na balat ng dugong, at ang kurtina na tatabingan ang mga kaba ng kautosang tipan, ganoon din ang mga baras at ng takip na lulukan ng awa. Dinala nila ang mesa, lahat ng mga kagamitan nito, at tinapay ng presensya, ang aylawang purong ginto at mga ilawan na nakahanay, kasama ng mga kagamitan nito at ang langis para sa mga ilawan, ang gintong altar, ang pangpahid na langis at ang mabangong insenso, ang nakabitin para sa pasukan ng tabernakulo, ang tansong altar kasama ng tansong parilya at mga baras at kagamitan at ang malaking palanggana kasama ng patungan nito. Dinala nila ang mga pangsabit para sa patio kasama ng mga poste at patungan, at ng kurtina para sa pasukan ng bulwagan, ang mga tali nito at mga pako ng tolda, at lahat ng mga kagamitan para sa paglilingkod sa tabernakulo, ang tolda ng pagpupulong. Dinala nila ang mga pinong natahing kasuutan para sa paglilingkod sa banal na lugar, ang banal na kasuutan para kay Aaron na pari at kanyang mga anak na lalaki, para sila ay maglingkod bilang mga pari. Kaya nagawa ng bayan ng Israel ang lahat ng gawain ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Pinagmasdan lahat ni Moises ang mga nagawa, at masdan ito, nagawa nila ito. Ayon sa inutos ni Yahweh, sa pamamaraang iyon nagawa nila ito. Pagkatapos sila ay pinagpala ni Moises. At nagsalita si Yahweh kay Moises at sinabi, sa unang araw ng unang buwan ng bagong taon dapat mong itayo ang tabernakulo, ang tolda ng pagpupulong. Dapat mong ilagay doon ang kaban ng mga tipan ng kautusan, at dapat mong tabin ang kaban gamit ang kurtina. Dapat mong dalhin ang mesa at ilagay ng maayos ang mga bagay na nakapaloob doon. Pagkatapos dapat mong ipasok ang ilawan at isaayos ang mga lampara. Dapat mong ilagay ang gintong insenso sa altar harap ng kaban ng tipan ng kautusan, at dapat mong ilagay ang kurtina sa pasukan ng tabernakulo. Dapat mong ilagay ang altar para sa mga sinunog na alay sa harapan ng pasukan ng tabernakulo, ang tolda ng pagpupulong. Dapat mong ilagay ang malaking palanggana sa pagitan ng tolda ng pagpupulong at altar, at dapat mong lagyan ng tubig iyon. Dapat mong ayusin ang patio sa palibot nito, at dapat mong ibitin ang kurtina sa pasukan ng patio. Dapat mong kunin ang pangpahid na langis at pairan ang tabernakulo at ang lahat ng bagay na naroon. Dapat mong ilaan ito at ang lahat ng mga kagamitan para sa akin, pagkatapos ito ay magiging banal. Dapat mong pairan ang altar para sa sinunog na handog at lahat ng mga kagamitan nito. Dapat mong ilaan ang altar sa akin, at ito ay magiging buong ilaan sa akin. Dapat mong pairan ang tansong palanggana at ang patungan nito, at ilaan ito sa akin. Dapat mong dalhin si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki sa pasukan ng tolda ng pagpupulong, at dapat mong hugasan sila ng tubig. Damitan mo si Aaron ng mga kasuotan na nailaan sa akin, pairan mo siya, at ilaan mo siya sa akin nang sa ganoon siya ay makapaglingkod sa akin bilang aking pari. Dadalhin mo ang kanyang mga anak na lalaki at dadamaitan mo sila ng balabal.
Dapat mong pairan sila gaya ng pangpahid mo sa kanilang ama kaya makapaglilingkod sila sa akin bilang mga pari. Ang pagpapahid sa kanila ay magdudulot sa kanila na maging Pelagian ang kanilang pagpapari sa buong salinlahi ng kanilang bayan. Ito ang ginawa ni Moises, sumunod siya sa lahat ng iniutos ni Yahweh. Ginawa niya ang lahat ng mga ito. Kaya ang tabernakulo ay naitayo noong unang araw ng unang buwan ng 2 taon. Itinayo ni Moises ang tabernakulo, inilagay ang mga tuntungan nito sa kanilang mga lugar, inilagay ang mga tabla, ikinabit ang mga tubo, at itinayo ang mga haligi at poste. Inilatag niya ang pantakip sa ibabaw ng tabernakulo at naglagay ng tolda sa ibabaw nito, ayon sa inutos ni Yahweh. Kinuha niya ang mga tipan ng kautusan at inilagay ito sa loob ng kaban. Inilagay niya din ang mga baras sa kaban at inilagay ang takip ng luklukan ng awa doon. Dinala niya ang kaban sa loob ng tabernakulo. Iniayos niya ang kurtina para ito ay magtabing sa kaban ng mga tipan ng kautusan, ayon sa inutos ni Yahweh sa kanya. Inilagay niya ang mesa papasok sa tolda ng pagpupulong sa may hilagang bahagi ng tabernakulo, sa labas ng kurtina. Inilagay niya sa ayos tinapay sa mesa sa tapat ni Yahweh, ayon sa inutos ni Yahweh sa kanya. Inilagay niya ang ilawan sa loob ng tolda ng pagpupulong, sa kabila mula sa mesa, sa gawing timog ng tabernakulo. Sinindihan niya ang mga ilaw sa tapat ni Yahweh, ayon sa inutos ni Yahweh sa kanya. Inilagay niya ang gintong altar ng insenso sa loob ng tolda ng pagpupulong sa harap ng kurtina. Nagsunog siya doon ng pabangong insenso, ayon sa inutos ni Yahweh sa kanya. Isinabit niya ang kurtina sa pasukan ng tabernakulo. Inilagay niya ang altar para sa sinunog na handog sa pasukan ng tabernakulo, ang tolda ng pagpupulong. Inihandog niya doon ang sinunog na handog at butil na handog, ayon sa inutos ni Yahweh sa kanya. Inilagay niya ang palanggana sa gitna ng tolda ng pagpupulong at ng altar, at naglagay siya ng tubig dito para sa paghuhugas. Si Moises, Aaron at kanyang mga anak ay naghugas ng kanilang mga kamay at kanilang mga paa sa palanggana. Sa tuwing sila ay papasok sa tolda ng pagtitipon at sa tuwing pupunta sila pataas ng altar. Hinuhugasan nila ang kanilang mga sarili, ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Iniayos ni Moises ang patio sa paligid ng tabernakulo at ng altar. Iniayos niya ang kurtina sa pasukan ng patio. Sa paraang ito, tinapos ni Moises ang mga gawa. Pagkatapos binalot ng ulap ang tolda ng pagpupulong at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh ang tabernakulo. Hindi makapasok si Moises sa tolda ng pagpupulong dahil ang ulap ay palaging naroon, at dahil pinuno ng kaluwalhatian ni Yahweh ang tabernakulo. Kahit na ang ulap ay umalis sa ibabaw ng tabernakulo, ang bayan ng Israel ay magpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Pero kung hindi tumaas ang ulap mula sa tabernakulo, pagkatapos ang bayan ay hindi makakapaglakbay. Sila ay mananatili hanggang sa ito ay tumaas. Dahil ang ulap ni Yahweh ay nasa taas ng tabernakulo kapag umaga, at ang kanyang apoy ay nasa itaas nito kapag gabi, sa patag na tanawin ng lahat ng bayan ng Israel sa buo nilang paglalakbay. Bagong tipan. Mark 9:2-32. At makalipas ang 6 na araw, sinama ni Jesus si Pedro, Santiago at Juan na umakyat sa mataas na bundok, na sila lang ang naroon. Pagkatapos, nagbago ang kanyang anyo sa kanilang harapan. Ang kanyang kasuotan ay kumikinang ng napakaliwanag, labis na maputi, mas maputi kaysa sa anumang pampaputi sa mundo na maaaring makapagpapaputi sa mga ito. Pagkatapos ay nagpakita sa kanila si Elias kasama si Moises, at nakikipag-usap sila kay Jesus. Nagsalita si Pedro at sinabi kay Jesus, "Guro, mabuti para sa amin na kami ay naririto kaya hayaan mo kaming gumawa ng 3 silungan, isa para sa iyo, isa para kay Moises at isa para kay Elias." Sapagkat hindi niya alam kung ano ang sasabihin, sapagkat sila ay lubhang natakot. Isang ulap ang dumating at lumilim sa kanila. Pagkatapos, isang boses ang nagmula sa ulap, "Ito ang aking minamahal na anak. Makinig kayo sa kanya."
Biglang, nang sila ay lumingon sa paligid, wala silang ibang nakitang kasama nila kundi si Jesus lamang. Habang sila ay bumababa ng bundok, inutusan niya na walang sino man ang kanilang pagsasabihan kung ano ang kanilang nakita, hanggang ang anak ng tao ay bumangon mula sa patay. Kaya inilihim nila ang nangyari sa kanilang mga sarili, ngunit pinag-usapan nila kung ano ang ibig sabihin ng bumangon mula sa patay. Siya ay tinanong nila, bakit sinasabi ng mga eskriba na dapat maunang dumating si Elias? Sinabi niya sa kanila, tunay na mauunang darating si Elias upang ibalik sa dati ang lahat ng bagay. Kung gayon bakit nasusulat na ang anak ng tao ay maghahirap ng maraming bagay at kasusuklaman? Ngunit sinasabi ko sa inyo na si Elias ay dumating na at ginawa nila ang lahat ng gusto nilang gawin sa kanya, tulad ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. At nang makabalik sila sa mga alagad, nakita nila ang napakaraming tao na nakapalibot sa kanila at nakikipagtalo ang mga eskriba sa kanila. At nang makita nila si Jesus, namangha ang lahat ng mga tao at kaagad nagsipagtakbuhan papunta sa kanya upang siya ay batiin. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang inyong pinagtatalunan sa kanila? Sinagot siya ng isa sa mga taong naroroon, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki, mayroon siyang espiritu na pumipigil sa kanya na makapagsalita, at nagiging sanhi ito ng kanyang pangingisay at ibinabagsak siya nito, bumubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naninigas. Hiniling ko sa iyong mga alagad na palayasin ito sa kanya ngunit hindi nila ito magawa. Sinagot sila ni Jesus, salinlahing walang pananampalataya, hanggang kailan ba ako kailangang manatili kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo siya sa akin. Dinala nila ang batang lalaki sa kanya. Nang makita ng espiritu si Jesus, kaagad siya nitong panangisay. Natamba ang bata sa lupa at bumula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama ng bata, gaano na siya katagal na ganito? Sinabi ng ama, mula pagkabata. Madalas siyang tinatapon nito sa apoy o sa tubig at sinubukan siya nitong patayin. Kung may magagawa kang kahit ano, kawan mo kami at tulungan mo kami. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung may magagawa. Ang lahat ay magagawa sa mga naniniwala. Agad na sumigaw ang ama ng bata at nagsabi, naniniwala ako. Tulungan mo ang aking kawalan ng paniniwala. Nang makita ni Jesus ang mga tao na tumatakbo papunta sa kanila, sinaway niya ang masamang espiritu at sinabi, ikaw pipi at binging espiritu, inuutusan kita, lumabas ka at huwag nang bumalik pa sa kanya. Sumigaw ito at matinding panangisay ang bata at pagkatapos ay lumabas. Nagmukhang parang isang patay ang bata kaya marami ang nagsabi, patay na siya. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kanyang kamay at ibinangon siya, at tumayo ang batang lalaki. Nang pumasok si Jesus sa bahay, tinanong siya ng kanyang mga alagad ng sarilinan. Bakit hindi namin yun mapalayas? Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay hindi mapapalayas maliban sa pamamagitan ng panalangin. Umalis sila mula roon at dumaan sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng kahit sino kung nasaan sila. Sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao, at siya ay papatayin nila. Kung siya ay pinatay na, babangon siyang muli pagkalipas ng 3 araw. Ngunit hindi nila naintindihan ang pahayag na ito, at natakot silang tanungin siya. Mga awit, Psalm 26 is the 1-12. Hatulan mo ako, Yahweh, dahil lumakad ako ng may dangal, nagtiwala ako kay Yahweh nang walang pag-aalinlangan. Siyasatin mo ako, Yahweh, at ako ay iyong subukin, subukin mo ang kadalisayan ng aking mga kaloob-looban at ang aking puso. Dahil ang iyong katapatan sa tipan ay nasa harap ng aking mga mata, at ako ay lumalakad sa iyong katotohanan. Hindi ako nakikisama sa mga mandaraya, o nakikisalamuha sa mga hindi tapat.
Napupuot ako sa kapulungan ng mga gumagawa ng kasamaan, at hindi ako nakikipamuhay sa mga masasama. Hinuhugasan ko ang aking mga kamay sa kawalan ng kasalanan, at pumupunta ako sa paligid ng iyong altar, Yahweh, para umawit ng isang malakas na awitin ng papuri at ibalita ang lahat ng iyong mga kahangahangang mga gawa. Yahweh, mahal ko ang tahanan kung saan ka naninirahan, ang lugar na pinananahanan ng iyong kaluwalhatian. Huwag mo akong walisin kasama ng mga makasalanan, o ang aking buhay kasama ng mga taong hayok sa dugo, kung saan ang mga kamay ay may masamang balak, at sa kanang kamay ay puno ng mga suhol. Pero para sa akin, lalakad ako ng may dangal, tabyusan mo ako at maawa ka sa akin. Nakatayo ang aking paa sa pantay na tuntungan, sa mga kapulungan ay pupurihin ko si Yahweh. Mapagmalasakit na Diyos, nakikita namin sa pagpapahid ng langis sa Betania ang isang gawa ng labis na pagsamba at debosyon sa iyong anak. Habang inaalala namin ang huling hapunan at ang pagtatatag ng komunyon, tulungan mo kaming makibahagi ng may mga pusong puno ng pasasalamat. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang manatiling tapat kahit na ang pagtataksil at pagtanggi ay tila hindi maiiwasan. Naway kami magbantay at manalangin, nananatiling alerto sa panganib na espiritual at nagtitiwala sa iyong lakas upang ilayo kami sa pagkakasala sa tukso. Sa kapayapaan at kapangyarihan ni Kristo kami nananalangin, Amen.